Ang sa akin po ay so, pwede po malaman ang sa ECU 425. Ang reason po ito naman yung iba ay conflict. Meron ba Hindi tayo? lang po ang mga Meron ba tayo? bali sa O1 daw po ay magkakalit. Na to. Hindi ka pwede dun sa iba. Parang ito na po ata yung nag-shoot na po ng schedule. Kasi yan na po ang Isa na lang Black to, section ba Hindi na ako kayo? magdadagdag. Black section kayo? Ma'am, yes po, pero meron pong ibang senior po nakasali. Sa O3 naman po. Oh, bakit naliligaw itong mga seniors na ito? Flat by first taker. Tapos ay sa O4 po ay dalawa. Ah, first taker ba lahat dito? Kasi mag-groupings. Ma'am, good afternoon po, ma'am. Ako po hindi. Magkapatid po ako ma'am na rin. Labs to po sa kain. Eh, ba't nandito ikaw? Ma'am, wala pong schedule na tumama. Section. Wala pong schedule ma'am na tumama. Lab to po sa O9. Eh, ikaw ay may ka-group na. Yes po ma'am, under nyo din po. Sa O4 po at sa O9. Ah. Tapos, ano kayo? Retopic? O by topic na? Retopic lang po ma'am. Retopic. Pero yung groupings Sa ninyo, time naman po. mag-stay. Yes po ma'am. Kulang lang po kami ma'am ng isa. At nag-drop po yung isa namin. Ayun, if ever na kunwari meron tayo dito mga case na may pwede ninyong kunin since kayo naman ay retopic na. O baka may kilala rin kayo sa ibang section. Kasi kung ikaw aalisin dito, ay kuwari sakto silang 45. Sa mga kapag lima-lima ngayon itong tira. Ikaw lang naman ata ibang cases. Yes po. Ma'am, sorry po. Same case po ako, ma'am. Putul-putul ka, Otoy. Putul-putul. Same case ka din nito? Opo, ma'am. Retopic po, ma'am. Eh, may mga kagrupo ka na rin? Meron po, ma'am. Nasa Sige, O7 po. ganito na lang para maanan natin na lang. Magagawa tayo ng Google Sheet. So, para sa groupings, tapos pag naglagay kayo doon, ilalagay ninyo doon yung mga ka-group ninyo, pati yung mga topic proposal ninyo. Sino po ba ang coordinator dito? Magiging popular. Sino coordinator? Yan, si Miss De Villa, gumawa ka ng Google Space, then yung Google Sheet, magawa ka rin. Tapos dun natin ilagay yung mga group, kuwari group 1, 2, 3, 4, 5, tapos kung sino yung magkaka-group. So, ano bang gusto ninyo? Kayo na yung magpipili or ako yung mag-assign sa inyo ng mga ka-group? Kayo na rin yun? I mean, ito magkaklaseng ito? Okay, sige. Hindi much better kung gano'n. Okay? Sige, kayo na lamang. Meron may concern sa groupings, aside dun sa may ka-group sa ibang section. Agribaan lahat na kayo na lang mag-group. Hanggang maximum of 5. So, pwede rin kayo kung gusto nyo 4, pwede. Kung 3, pwede din. Kung 2, o solo, pwede din. Okay? So, yan. So, i-discuss ko muna yung ating syllabus. So, para alam ninyo kung
ano ba yung gagawin natin throughout the semester. So, share ko lang yung script. Tapos po ay sa vibration. Pag 48 na yun, Sige po. Kapag po 07, ayan na po. Ay, sige po. Tapos ay techno po. Pinadadagdag ko sa screen ko. So, Ayan. 1 po ay Okay, so course title natin is MA Project Study 2 and course code is 422. Ito is a professional mechanical engineering course. No? So, may, mga mali sa ang prerequisites natin dito is research methods. Ano, so, yung RM ninyo. Yung sabi ninyo nga, meron na kayong mga magkaka-group and I think meron na rin kayong topic. Ano, so tingnan na lang natin if pasok siya for project study. Then, semester natin, second semester na yun, and intended to for third year students. Credit hours natin, 1 unit lang siya, pero laboratory unit siya. So, equivalent to 3 contact hours. And course instructor, si Sir Kay, ako, 4 kami may handle ng project study ngayon. Project study 1, si Sir Gloria, si Engineer Ilaw, si Engineer Rivera, and ako nga. No. Yun lang po. So, course rationale. This course serves a capstone project where students have the opportunity to perform research project within the field of mechanical engineering. So, dapat yung ipropose nyo ng topic is related sa mechanical engineering. Ano, meron kasi mga nagpropose na halos parang more on chemical engineering na mga experiments. Ano, so, ano pa, minsan mga pag-electrical na, pag-civil, so dapat ay focus tayo sa mechanical engineering. Like, ang ating mga ginagawa is mga design and simulation, design and development, minsan lang yung design and experiment. Ako 7 guys, So, yan. This emphasizes both the design process and the delivery of a successful engineered, tested, and validated outcome. So during this project study 1, the student teams gain understanding of the project scope. Ano, so team kayo ha. Sabi ko nga, grupo kayo. So dapat alam niyo yung project scope ninyo. Ano, bakit ba kayo nag-propose? Ano kasi yung PS1 is proposal yan. Ano, anong problema ba ang gusto ninyong solve? Ano, formulate tayo engineering specification, then mag-develop tayo ng mga conceptual solutions and design, and go through a concept analysis and selection process, carry out the necessary engineering analysis, and arrive at the final project proposal project, complete with the detailed requirements of a project proposal. So dito ang ating output ay chapter 1 to 3. So the project proposal will be presented to a panel of experts who provides assessment and critique. Ano, so yan yung oral defense ninyo. So 4 yung nasa harapan ninyo, yung advisor ninyo, tapos yung 3 panel. Isa doon yung chairman, tapos yung 2 member. So, magko-comment sila, mag-create, magkakameron ng critiquing, ano, so comment and suggestions dun sa inyong propose. So, and the student team submits a final report at the close of the semester. So, yun yung magiging output ninyo. Dapat yung inyong manuscript, yung chapter 1 to 3 ninyo, ay permado ng inyong panel. Ano? Bago kayo maka-enroll din ng
project study po. Dapat hinahanap yung approval sheet na yun. Lab 3 po ulit. Wala kasing room. Ano guys? 2 to 10 kasi. Pero 2 to 10. Oo, ano. Oo. Sa one po. Yes po. Nasa mo na? Baka po mag-conflict mo talaga. So, pasensya na ha. Makatiyakak nila na muna. Nahawakan niya ako. Ayun. Then, yun nga, as I said before, so 3 hours nga yung laboratory natin. And then, criteria for assessment ay ito, the book, assignments, research proposal, oral presentation, and then the peer assessment. So, kikita ninyo dito, ay, ito yung 20 natin. Yan, 10, 10, 40, 30. Hindi lang ito na-update. Napaas. Julie, madidisol Then, pa ng dapat wifi ito. mo. Siyang pa na. Ano? Oh no, I'm so sad. Bali Ayan. lahat po ng So, ano, ang dapat intended learning natin, so, may 7. Ayan ay parang inano na lang. Ginawa namin specific so para mas madali siya sa mapping. So, first, ILO 1, formulate the research project objectives based on the established statement of the problem. So, kapag kasi kayo nagpropose ng topic, dapat muna alam ninyo yung problem. Ano ba yung gusto ninyo i-address? Ano, bakit ba natin ito pero propose? Yun yung nawawala eh. Nauuna tayo sa pag-propose ng topic. Hindi naman natin alam kung ano yung tunay na problema. Kaya pagdating sa background of studies, hilaw pa. Hindi natin kaya sa pag-defense, laging yan ang natatanong. ano yung problem na gusto ninyong i-address? Bakit? Bakit gusto ninyong i-propose tong topic na ito? So, then, yung objectives, yan, napakahalaga ng objectives sa isang manuscript. Kasi dito, umiikot din yung inyong manuscript. Para siyang yung heart. Lahat dyan naka-align. Yung inyong chapter 2, chapter 3, 4, 5, laging yan dapat align doon sa inyong objective. So, we have the general nga and specific objectives. So, dapat kompleto yun. Then, ILO 2, conduct critical literature review of the relevant topics of the project. So, dito, napakahalaga ng chapter 2 din ninyo, hindi yung basta kayo lang magkakopy. So, kailangan nyo talaga ng thorough na research ng different studies. Pinagsama-sama natin mga studies from books, articles, sa internet, sa mga thesis, yung sa lahat ng pwede nyo maging Sige po, reference. lang po yung mga second. So ilalagay natin diyan sa inyong chapter 2. So, tapos, yung combination niya, makakapag-conceptualize kayo ngayon ng inyong so pwede yung design ninyo, yung paper ninyo, makakapag-conceptualize ninyo ng ayos yung topic ninyo. Diyan, using yung ILO 2. Then yung ILO 3, develop the appropriate. Kasi ang chapter 3, yan yung methodologies. Pag sinabi natin methodologies, so yun ay ano yung paraan ninyo? Paano ninyo ma-achieve yung objectives? Okay? So, design and investigation is study according to different scientific approaches. ILO 4, write a research proposal in accordance with research guidelines. ILO 5, practice ethical responsibility in writing the research proposal. Hindi pa pwede ko kopyahin ninyo. So, plagiarism yun. Ethical. Hindi pwedeng AI.
Kasi lalo yung mga chat GPT, type nyo lamang diyan yung kailangan nyo, lalabas na sa chat GPT. Kaya lang hindi nyo naman binasang mabuti. Pwede ninyong gamitin yung mga tools na yan, yung mga Philbot, marami naman pwedeng gamitin. Pero basahin ninyo kung align ba siya, doon sa inyong topic. Pati naman hindi yung magka-copy-paste lang kayo. Basahin nyo lang siya as reference, hindi ika-copy lang. Tapos na kasi madali lang siya. Makakagawa ka na kagad ng paper in just one day, pero hindi nyo naman naintindihan yun, nilalaman ng manuscript nyo. Kaya pagdating sa defense, yun, legwak. Redefense o kaya retopic kasi nga hindi ninyo alam yung inyong dinidefense. So, ILO 6 develop complete research proposal based on the approved topic. So, ito na yung complete. So, ibig sabihin tapos na yung inyong buong manuscript. And then ILO 7 present the project proposal before the panel of examiners. Ayan na yung oral defense ninyo. So, ito naman is yung mapping lang ng assessment task sa intended learning outcomes. And ayan, so for the grading system, alam naman natin na yan at yan naman ay ina-apply sa lahat. Kung gusto niyo makataas ng grade sa thesis, kasi halos ang grade sa thesis incomplete, o kaya naman stress, or kaya 5. So, lalo yung mga hindi nakaka-depends on time, nasi 5 na yan. Kaya, ang daming retakers. Ayun yung katulad dito, meron dito na retakers na re-retopic. So, kaya na 5. Hindi kayo nakapag-depends on time. Doon sa atin na timeline, hindi natin nasusunod. So, yan. Huwag naman natin paabutin. Kasi ayaw naman natin na ang naging dahilan na hindi pag-graduate on time ay dahil na thesis. Lagi kasi yun ang naging reason. So, mostly sa mga students, reason kung bakit hindi sila nakagraduate ay dahil ng thesis. So, iwasan natin sana sa inyong batch ay marami sa inyo ang graduate or kaya naman ay maka-enroll ng thesis on time matapos nila yung thesis. Okay? Kasi mahaba ito mahabang oras talaga ang gugulin niyo sa thesis. I know marami kayong mga courses na kasabay nito, and huwag nyo i-normalize na thesis, sadya namang maraming nahuhuli tayo sa thesis. Ang daming student na laging hindi natatapos ang thesis, ganyan. Yan na sa isip ng ibang students. So, huwag na natin i-normalize. Baguhin natin yung mindset natin. Isipin ninyo, kailangan kong matapos on time ang thesis, makapasa ako sa ibang mga courses ko. Kasabay ang thesis. Yung iba, tatanong namin, bakit nga ngayon lang kayo magde-defense? Kaya, bakit nga ngayon nyo lang pinapasya yung revision ninyo? Tagal niya na nakapag-defense. Lagi ang reason nila, may kasabay po kaming subject, inuna po namin itong subject na ito. Huwag naman ganun. Kaya nga, yung thesis na yan ay isinabay diyan sa ibang mga courses ay kailangan matapos nyo din sila. Natapos nyo din itong thesis. Kukuha po ba? Goal natin na makatapos kayo on time. So, class policy sa absences naman, yon, may mga missing in action. Nangyayari diyan kasi ang groupings, di ba? 5 members. Tapos minsan, may isang grupo dyan, hindi tutulong, missing in action.
Ayan, pa-absent. So, pwede mangyari dyan, yung member niyo on, alisin natin doon sa group. Maraming nangyayaring ganyan. Tinatanggal na sa grupo. Hindi, bala siya, magre-enroll na lang siya. Huwag kayong mahinayang na isasama nyo sila sa group niyo kahit hindi natulog dahil sa gastos. Mas yung gastos kasi magagawa nyo ng paraan. Kaya lang yung hindi natulog, tapos, hindi mo rin baka sa susunod din ninyo na rin siya maasahan sa gastos. Hindi po siya matideserve kung kahit Alisin nyo na kasi sakit din sa ulo. Kaya yun na lang na siya'y walang ka-group kung hindi siya natulog. Kaya kayo be responsible naman. Pagayaan na ito lang member na ito ang gagawa. Bawag naman tayo maging pabigat sa iba. Pare-parehas lang naman kayong mga estudyante. Okay? So, academic dishonesty includes acts such as cheating and plagiarism. So, dito may na-discipline dahil sa falsification ng data, plagiarism, na yung ilang sample diyan. Dinadaya ang mga data, dinadaya ang mga lab test, yan. Mainit ang mata ko diyan. So, pwede kayong mag-discipline. And hindi pa natin alam kung hanggang saan yung pwedeng mangyari sa inyo. Baka mamaya hindi na discipline. So pwede kayong makasuhan dahil sa ginawa ninyong yun. So, huwag ninyo nang gagayahin yung mga nagdaan na gano'n. So, be honest. Sa inyong paper. Huwag kayong mandaya. So, such acts are considered major offenses and will be dealt with according to University Student Terms and Conduct. So, huwag ninyong hayaan na yung pagiging desperado ninyo ay gagawa kayo ng mali. Kasi sinasabi nila, kaya nila nagawa yun kasi gipit na sila sa oras, gipit na sila sa pera, ano nangyari? So, imbis na makagraduate na agad, sila, lalo na patagal. Tapos nagka-record pa sa school. Na-suspend pa, may record. And dropping must be made official by accomplishing a dropping form and submitting it at the registrar office before the midterm examination. Yung midterm not sure na ako kasi nga magkakameron na tayong 3 exam may prelim, midterm, and final. So, baka mabago siya na dapat prelim makapagpasa. So, kung naisip ninyo mag-drop, ay mag-drop na agad kayo. O kaya i-enroll nyo na ngayon. Hanggang ngayon, pwede pa. So, a student who unofficially drops out of class shall be given a mark of 5 by the instructor. At kapag kayo nag-enroll ng project study, dapat kayo ay desidido. Kasi hindi ba pwedeng dito ay pa-chill-chill lang. Kasi project study 1 ay aminin man natin ay isa sa pinakamahirap na parte ng pagiging student ninyo. Study 1 and 2.
sobrang hirap niya. Ano? Ayun sa naman daw. So, ito yung mga topics natin, our reading list. Application na kasi ito ng RM. Hindi na sa inyo talaga aayayin pa. Katulad sa RM, baka kasi mamaya sabihin ninyo, duplication na lang ito ng RM. Baka tinuturo pa ulit sa chapter 1, chapter 2, chapter 3. Hindi na. Kasi dito is application na. Talagang kayo magsusulat na tapos i-check na lang natin kung tama o kailangan pa bang i-revise. So, yan, kahit pa ang atin dito nakalista tayong topic ng chapter 1 to 3. Ayan, may chapter, dito sa reference, ituturo ko lang kung paano gamitin yung Mendeley. Ito yung software kung paano mas madali siyang kayo makakapag-generate ng citation. At yung panlagay ninyo ng bibliography, yung referencing. Ayun lang. So, ang gamit natin is yung APA or kaya yung Harvard. So, pwede kayo mamili doon sa dalawa kung alin yung mas prefer ninyo. Ayan. So, kasi yung, di ba dati, ang gagawin ninyo, mamano-manuhin ninyo, may format lang na ito dapat author. So, na author, tapos yung title, yung page, yung year, ganyan-ganyan, di ba? Yung date ng publish, ganyan. So, dito using Mendeley, mismo lang na i-download yung PDF tapos ilalagay ninyo siya doon sa i-add ninyo doon sa Mendeley. Then yung Mendeley naka-add on sa Word. So tapos pag ginamit mo yung yung study na yun, pwede mo lang, i-click mo lang yun na add. Tapos pwede gagawa na siya na in-text citation pati yung pag-bibliography niyo. So, ganun na lang kadali. Unlike before na iniisa-isan pa ninyo. So, yung chapter 1, so, introduction, dapat dito may topic na kayo. Kaya nga dapat first week pa lang ng meeting natin, nagpro-propose na kayo ng topic. Kasi hindi kayo makakausad pag hanggat wala kayong topic. So, kasi, paano kayo magsusulat yung background of study, statement of problem kung wala kayong topic. So, wait lang, may natawag lang. Tayo, nasa week 2 na tayo actually. Kasi ako lang kayo na-meet. Yan. So, nilalaman ng project ng introduction ay yung introduction, background of the study, objectives,
objectives, significance of the study, scope and delimitation of the study, and definition of terms. Yan. So, yan yung laman ng chapter 1. Di yan, i-represent ninyo. So, yung assignment number 1 ninyo, edi isasapin din nyo yung chapter 1, i-represent ninyo sa klase, and then, i-criticize natin. So, para kayong nag-defend. So, tapos, aano tayo ng mga inputs para sa ikaganda ng inyong paper. Yan. So, dito, makikita ninyo all throughout dun sa ating ay timeline. Meron kayo dito na advisor, meeting with your advisor. Kasi kapag kayo nakapagpa-approve ng topic, so ma-assignan kayo ng advisor. So, si advisor makakatulong din sa inyo. Diyan kayo magpapacheck muna ng paper ninyo lagi para malaman kung ano pa yung mga dapat ninyong idagdag. Kaya listen, i-revise dun sa paper ninyo before presenting it sa panel. So, si advisor din na nagsasabi kung pwede na kayong mag-defense or hindi. Hindi ako So, ako as instructor, ako yung mag-a-assign sa inyo ng panel. Tapos, at magsasabi kung kailan yung schedule na defense ninyo. So, yun. Ako kasi, ito kasi kaya natin nilagay dahil kailangan lang. Pero, ito, pwede namang mabago, depende sa inyo. Pwede natin mas mapaaga. Kunwari, katulad ninyo. Kunwari yung inyong topic na sa RM ay nagamit natin dito sa Project Study 1. So, less na yung inyong gagawin kasi siguro nakapaggawa na kayong chapter 1 to 3, ipapolish na lang natin. So mas mabilis. So mas maganda kung gano'n na mas mapapaaga kayo ng tapos. So para makapag-defense kayo agad-agad. Kasi hindi matatapos lang sa defense yung inyong ang SEM. So kailangan nyo talaga mapa-approve yung manuscript ninyo, yung final manuscript, para kayo ay ma-grade. So, medyo mahirap din pa yon yung time ng revision. Dito din nagtatagal yung mga students. Nakapag-defense nga, pero hindi naman agad nakapag-revise. So, medyo matagal din yun. So, kaya mas maganda makapag-defense na agad kayo so para may room pa kayo for revision. Hindi yung gipit na gipit kayo sa oras. Minsan, last day na nung defense, yung araw ng defense, dun pa lang kayo magde-defense. Kaya gahol na kayo sa time for revision. Hindi na kayo nakatapos. Okay, so dito yun na. Sunod naman, kapag nakapagawa na kayo ng chapter 1, gawa naman kayo ng chapter 2, then sunod ay yung chapter 3. Pero, since lima naman kayo sa grupo, kaya ninyo yan. Upuan lang ninyo yan na magkakasama, tapos mag-assign kayo na ito ang gagawa ng chapter ganito, itong party mo, ito ganito, So, tulong-tulong. Kailangan yung tulong-tulong para matapos kayo agad. Kaya ninyo yan agad na matapos. So, yun. Ang target natin sa week 9 and 10, complete na yung research proposal. So, tapos nyo na hanggang chapter 3, pati yung appendices. So, baka kasi akala ninyo, susulat lang kayo doon, So, meron pa kayong design. Magde-design pa kayo kung kuwari, design and development. Kailangan may machine kayong maipropose. Ano itsura ng machine ninyo? Paano ninyo siya design? Number 1 nga sa objectives, kadalasan ang number 1 sa objectives is to design yung topic ninyo? Considering the following system components, material standards, specifications, tapos engineering codes and standards. So,
yung tatlong yun, yung kailangan ninyong i-consider, design considerations sa inyong machine. So, kailangan may design na kayong ma-present gamit yung AutoCAD o kaya usually SolidWorks. So, SolidWorks. Okay? So, nandun na yung kung ano yung process involved, ano yung mga materials na napili ninyo, na paggawa yung machine ninyo. For example, pag ang inyong ipaprocess doon ay pagkain, kailangan food grade. Baka mamaya nangangalawang yan, hindi na nakain. Nakapatay pa kayo. So, pagkanain, yung pala'y puro kalawa. Natetano pa kayo. Tapos, yung, mga code. So, nagde-design one na ba kayo ngayon? Ha? Oh, yes. Ayan. So, sa design one, yan. Meron tayong mga design procedures kung paano mag-design ng mga shops, kung gagamit kayo ng mga gears, keys. So, kaya lang minsan, syempre, yung topic natin doon sa design 1, design 2, banda-banda pa dyan hindi niya pa na-discuss. Kailangan niya nang makapag-design na. So, kailangan niyo talaga na design ng machine. Kailangan niyo din talaga na mag-research at mag-advance study kung paano kayo makakapag-conceptualize ng design ng machine. Yun ay gamit nga rin na related literatures, yung mga previous studies. Paano ninyo ba mapipili yung components na ito? Kuwari, bakit ninyo napili na sa daming types ng extruder, bakit screw? Ano yung applicability nito? Like that, So, yan. Start tayo ng defense ng 11, week 11. So, bibigyan ko kayo ng mga target schedule per group. Kailan ninyo matapos. Pero, pwede siyang mabago. Pwedeng kung kayo matatapos agad, pwede naman na i-schedule ko agad kayo. Kung hindi naman kayo matapos, doon kayo sa dulo. Kuwari na lang pasan kayo dun sa target ninyong schedule, doon kayo sa dulo na mapapa-schedule. Ang disadvantage nyo ay yun nga, less na yung time ninyo para mag-revise. Kulang na. Kasi baka kuwari week 14 ka pa, makapag-defense. Ilan na lang ang tira sa iyo, meron ka na lang na 4 weeks para mag-revise. 3 member yung iyo, panel member ang iyong dadaanan. So, di mabuti kung makakatapos agad kayo. Okay? So, then, isipin din ninyo yung time constraints ninyo, pati ng panel. Kasi sa panel, kami-kami lang din naman. Ang dami naming handle. Meron pa kami thesis 2, meron pa kami thesis 1. So, kaya kita ninyo na maraming student laging nasa labas, naghihintay, may dala-dalang manuscript, naghihintay sa consultation ng kanilang mga panel, kaya ng kanilang advice. Kaya hindi biro itong project study. Yan. Yung week 15 to 18, ito na, revision of manuscript. So, tapos, ang final output niyo is yung approved na manuscript. Pag sinabi natin approve, ay permado na yung inyong, anong tawag dito? Permado na ang approval sheet. Katulad nito. Ito tapos na to kasi hardbound na.
Like katulad ito. Ayan. Ito kasi yung approval sheet. Ito yung advisor. Ay, hindi pala kita. Ayan, katulad yan. So, itong advisor, parmado na ni advisor, pati ng chairman at ng dalawang member. Ayan. Ito tapos na. Pag hardbound, di ba ka, ang sarap sa feeling kapag may hardbound na. Yung iba nagpipicture dun sa harap na ng building. Dun sa may backstage. Pag tapos na. Kasi iba yung fulfillment kapag tapos kasi talagang lugod pawis, pera ang ginugol ninyo dyan sa project study. Kasi sa ibang courses naman, magsalo ka, mag-aral ka, makakapasa ka. Pero dito sa project study, ayun nga, sabi ko, oras talaga. Oras. At pera. Kaya ako sinasabing pera kasi expect ninyo gagastos talaga kayo dito dahil lalo kapag ang inyong topic ay design and development. Kailangan ninyo makapag-fabricate ng machine. So, hahanap kayo ng fabrication shop na nagagawa. Yung ibang mga fabrication shop puro mga overpriced na. Tapos, hindi naman nagana. So, kaya dapat makahanap kayo ng ayos na fabrication shop. Pero, hindi naman namin nire-require na magpa-fab shop kayo kasi pwede naman na kayo mismo ang gumawa. Mas maganda yun. At least mas matututo kayo doon. Kung kaya niya mas makakamura kayo kasi kayo ang gagawa. Okay? So, yan po yung nilalaman ng ating syllabus. No. So, meron nga pala tayo dito na logbook. So, ito ay yung parang progress report na every meeting ninyo with your advisor ay gagawa kayo ng report. So, may format ito. Tapos, papapermahan ninyo rin yun sa advisor at ipapasa sa akin. So, para makita ko rin kung ano na yung progress, yung percent na yung inyong status ng project study. Yung mga assignments naman yun ngayon. Sabi ko sa inyo yung submission ng chapter 1, ng chapter 2, ng chapter 3. Then itong research proposal, ito yun na yung grade para dun sa manuscript ninyo, oral presentation yun sa defense, and then yung peer assessment yun. Grade-gradean ninyo yung inyong mga member. Kung pag hindi tumulong, isiro ninyo, wag nung nang taasan ng grade kasi hindi naman natulong. Next po. So, naman natin is assessment. So, kaya pwede na bago-bago yung grade ninyo. Dahil meron dito na pang-individual yung grade. Okay pa? So, meron po ba kayong questions or clarifications dito sa syllabus? Wala po. So, siguro banda-banda dyan, magkakameron na kayo ng question. Yan. So, meron pa tayong time. So, ilaan na lang natin yan for groupings. So, Miss Devilla, gumawa ka na ngayon ng Google Space. Then, i-add mo tong mga natin, tawag dito, mga kaklase mo, add mo. Tapos, Google Space Tapos, sa Google Sheet, gawa ko ulit naman ng Google Sheet. Doon ninyo ilagay yung name, yung group number, tapos yung member, tapos yung pinopropose ninyong topic. Topics. Pwedeng topics.
Kasi hindi ninyo masigurado na ito iisa lang ninyong pinopropose ay ma-approve. Tapos pag-usapan natin yung mga pinopropose ng topics next meeting. Okay po. So, pwede kayo lagay doon na lagay ng mga topics. So, yun yung output ninyo for today. Ha? Makapag, kayo, attach doon na mga list of topics. Yung groupings at yung topics. Okay po? Any question pa po? Mga 60 year. So, dahil na takatilalalabunan ko participal-sipon ako. Okay? So, is wala na pong question. So, class dismiss na po tayo. Thank you. Hindi pa sila makaroon kasi papa-approval. Kapag Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you.